motivational speaker. Please give him a big, big hand. He's none other than please all stand up. And let's welcome our coach, Coach Rico Raimundo! You may all take your seat. Happy New Year po sa inyong lahat. Gising na gising ho ba kayo? Sama yung sabi ni GM kanina, sana hindi tayo nagdo-dwell dun sa past. Simulan ko lang ho yung aking rara ngayong hapon na ito. In Isaiah chapter 43, verse 18, and I will quote, ang sabi ng Biblia, "Forget the former things, do not dwell on the past." Ang Pilipino, mahilig tayong mag-reminisce ng mga nakaraan. Kahit yung mga hugot lines. Yung mga hinanakit, nahandun pa rin pala. Andyan ho kayo? Kaya nga yung nangutang sa'yo ng 20 pesos nung high school, naaalala mo pa eh. Kada may, nangutang sa akin ng 20 pesos yan, di nga ako binayaran yan. Pero sabi ng Biblia, Isaiah 43 verse 18, and I will quote again, "Forget the former things, do not dwell on the past." Kaya nga minsan may makikita ka, parang laging ang sesya ng environment, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, parang na-COVID pa rin. Tingnan mo, parang namumroblema pa rin. New Year na New Year, pero parang Halloween. Andyan ho kayo, pumalakpak lahat ng New Year talaga. Oh, yan. Alam nyo yung umpisa, gusto ng kwento? Mahina, gusto ng kwento? Papuntang Baguio, siyempre sa Pugo, di ba? Pag papunta ka ng Baguio, bago umakyat, dun sa Pugo, medyo paanan na ng bundok yon. Merong isang close van na nagdadrive yung driver. Mabait yung driver. Nakita niya, may matanda na may daladalang buwig ng saging. Sa Tagalog kasi, pag may Bisaya ba? Mother ko ay Bisaya eh. Oo, di ba? Buwig, yung halos maraming saging yung daladala ng matanda. So nakita nung driver, naawa siya dun sa matanda kasi paakyat ng bundok, bit-bit-bit yung saging. Sabi niya, may hirapan to. Hinintuan niya yung matanda. Sabi niya, "Manong, sumakay ka na sa sasakyan ko nang hindi ka mahirapan." So, sa pagpapasalamat naman ng driver, sumakay sa likuran. Kaya lang habang nagdadrive yung driver, nakita niya doon sa rear mirror ng sasakyan, yung matanda, bit-bit pa rin yung saging. Pwedeng ibaba eh. Andyan ho kayo? Minsan nangyayari sa buhay natin yun. Hanggang ngayon, bit-bit mo pa yung mga nagpapabigat sa'yo noong 2023. Kalabitin mo yung katabi mo, may bit-bit ka pa ba? Ang binibit-bit, eto LLIC yan, ang binibit-bit, invite. Pero yung hininakit, iniiwanan yan. Hello! Yung palakpak na malakas. Yung palakpak ng pinalaya ng kahapon. Diba? Ang sarap-sarap mabuhay. Ang ganda-ganda ng buhay. Life is so wonderful. Even, matter of fact, even God Himself wanted us to enjoy Zoe kind of life. Pag sinabing Zoe, abundance. Punong-puno talaga. Hindi man kagad salapi. Alam nyo, yung mga taong nagkakasalapi, yun yung mga taong walang binibit-bit sa buhay. Automatic, maa-attract mo yung pera. Alam mo bakit? Ang pera, ang gusto kasi niyan, mga taong masayahin. Yung malulungkutin, tinatakbuhan ng pera yan. Pay-ins na, nawawala pa. 20, pwede na. Magbabayad na ng booster package. Nakita ka, babayad ka na? Mukha. Hindi, ilan Ano, na yung power to, pre. Join na? 100
Nawawa. Pero yung bukas sa mukha mo ng Happy New Year. Ha? Good morning. Di ba kahit ayaw magbayad, babayad eh. Tama. Dapat we forget the former things. Do not dwell on the past. Yan o kayo? Alam nyo, ang Pilipino, naku, Diyos ko, kaya malakas ang teleserye. Channel 7, Channel 2. Pinagpapatayan ng probinsyano. Madalas pag ako naglalakad sa amin sa Bulacan, sa Marilao, napagkakamalan ako si Coco Martin. Woohoo! Parang yung tawa niya may panunuya, ah. Parang yung tawa naman nila eh. Sir Dave, paano ba yan? Diba? Alam mo yun yung, sabi ko nga sa misis ko, pagka binitbit pa natin yan. Ganyan, misis ko kasi minsan naapektuhan yung may nag-video okay. Siyempre, New Year, may mag-video okay. Sabi ng misis ko, Daddy, labasin mo nga yan. Kasi vice president ako ng homeowners eh. Sabi niya, ano yun yan? Sabi ko, Mami, matatapos. Papaus din yan. Maniwala ka. Bakit mapapaus? Kinakanta, puro matataas eh. Diba? Faithfully. Ibanda ko lang. Ganun na lang eh. Sabi ko, pinigil ba natin? Huminto rin eh. Matatapos din yan. Pero yung magalit ka, ikaw yung na-stress, ikaw yung na-heart attack, talo ka pa. Yung kinainisan mo, nabubuhay. Ikaw na nainis, patay ka na. Andiyan ho kayo? Pumalakpak lahat ng mga buhay. Yan. Kaya alam nyo, when GM Nina invited me to make Irara, talagang tanong ko nun, paano baka ako yung irarara yan? Ra. Ganun yata gagawin, sabi ko. So ako, I'm always praying. Sabi ko, Lord, this is kick-off. And meaning, paano natin i-start ulit ang 2024? Parang nung nag-aaral tayo sa mathematics, bihira ka makakuha ng tamang sagot pag mali yung formula mo sa bungad pala. Wala ka makukuhang tamang sagot kung yung ginamit mong formula sa una, mali na kagad. Tignan mo ulit yung katabi mo. Tignan mo yung ngiti. Buhay na ba? O parang bangkay pa rin? Diba? Batiin mo naman, Happy New Year, LLACians! Sige, batiin nyo. Oo, yan. Kick-off and Cecil Day. Ang ganda yung ginawa nila GM ng company ng UB. Forward. Una, hindi ko pa kagad nabasa GM eh. Sabi ko ba, okay pala, forward ah. Kasi it inlines doon sa ginagawa nating dapat. Kaya may 4 na bagay lang din akong iiwanan sa inyo sa pagbubukas ng taong itong January. But first, you have to start the year 2024. Listen, kahit yung mga nasa live, from Luzon, Visayas, and Mindanao, you have to start this year 2024 with a humble heart. Let's define humility. Humility came from the word humus, which means dirt, dumi. O yung lupa, soil. Pag sinabing soil, nasa baba, nakakita ka na ba ng soil na nasa ilalim, ibabaw? Ay, lupa, nakaangat to. Walang ganun. Pag sinabing humus, nasa baba. Ang tayo, we are created by God Himself. Created by humus. Kaya tinawag tayong human. Humus plus spirit and soul equals human. Kaya naturalesa pala natin mapagpakumbaba. Mahirap sa Pilipinas, binati mo na ng good morning. Good morning. Good morning. Galit pa rin. Ang hirap i-please ng Pinoy. Para bang lagi kang may nagawang mali. Titigan. Diba? Ang hirap i-please ng Pinoy. Nakita pa lang yung tao, balbasarado lang. Sasabihin mo, rapist yan. Isipin mong kawawa naman yung lahat na may bigote eh. Rapist na kagad. Lahat ng may tato, nakakulong yan. Bakit? May tattoo eh. Nung araw, nung ako bata, not so long ago. Ba't ano ba tingin niyo sa edad ko naman? Yan ang pinakamahirap na aminin yung edad eh. Parang Reg. Yan ang pinakamahirap. Ilang taong ka na? Ikaw naman eh. Next question please. Dapat ganun ang tanungan yan eh. Di ba pagka edad? Alam niyo ho,
nung ako bata pa, sa amin ang panako talaga ng nanay ko, 2 bagay lang naman eh. Una, pag di ka kumain ng gulay, kukunin ka ng Bombay. Naalala niyo ba yun? Hindi mo kakainin yan. Eh, yung kinakain namin, saluyot. Natikman niyo na yung saluyot? Yung parang may lawik. Ano yun, malawa yun eh. Tama? Ngayon, imagine niyo na lang. Pangalawa, kukunin ka nung may tattoo na yan, ikukulong ka rin. Takot kami. Na mindset kami na pag may tattoo, nakulong. Hanggang pag-edad ko, dala-dala ko yung mindset na yon. Ganon din tayo sa LLICians. Noong 2023, nagdudwell tayo na ito nangyari nung mahirap. Ang hirap. Naku, 2024 na. Sabi nila, 4. Hanggang ngayon, ako pa rin mag-isa. Naku naman. Nung pinapaliwanag sa LBOP, 4, 4998 lang. Kayang-kaya yan. 3 buwan na. Nasa na, mismong siya na wala na. Wala na. Diba? Nag-iisip ka na ngayon, naku, January na. Nakaraan lang taon, January 2023. Mag-isa ka. Ngayon, tignan mo. Walang aminan. Huwag mga aminin. Huwag ganun. Kasi may process. Yan. Pag wala ka pang nakakasama, baka naman may itinatama pa sa'yo. Diyan mo kayo? Ang lupang hindi naihanda, hindi tutubuan ng anumang halamang nakapapakinabangan. Ang tumutubo sa lupang hindi inalagaan, damo lang. Pero pag precious plants, like for example, rice, naging magsasaka. Lumaki po ako sa bukid na marami magsasaka. Ipiprepare yung bukid, aararuhin, babantayan, lalagyan ng binhi. Ganun ho ang buhay ng networker. Andiyan ho kayo? Parang nanonood kayo ng teleserye. Yung mga mukha, parang... Hindi, tsaka mabigat mo ba? Naluluha. Ano may tsura kung dating ko ngayon? Nakapamasko pa rin ako. Parang tingin nyo sa akin, parang... Di ba? So, we will move. We will move forward. Hirap na nga itong isa na ito, katutulak. Hindi matulak-tulak. Ang hirap kayang ng downline, di ba? Yung attend tayo ng take-off, ha? Tatanguan ka niya. Sige! Wala naman. Di ba? Nung i-follow up mo, no? Saan ka na? May dumating na bisita, eh. Tama? Ang pinakamalupit na sagot na makukuha mo sa PM, huyu. Patay ka! Black ka na. Di ba? So we will move forward. Pag-usapan ho natin yung moving forward. Ano sabi diyan? Pakibasa. 1, 2, 3, go! Marami. Ako nung bata ho ako, dahil meron sa aming mga sapa, DM, lawa. Hindi yawa ho. Iba yung yawa. Lawa. Pag sinabing, hindi ko alam sa English yung lawa, yung paliguan din ng kalabaw. Naku, doon ako natutong lumungi sa paliguan ng kalabaw eh. Akala nga nung nanay ko, pag ahong ko, tiyanak ako eh. Sabi niya, sino bang impacto yung nahan dyan sa harapan? Eh, ako yun eh. Naku, napakaharot ko po nung bata ako. Halata ho ba? Parang inaamin nyo rin ha. Di ba? So ito ho, mahilig kami noon, pagka ikaw meron kang lalanguyan, tinetes ang tubig kung malamig, natatakot. And those people who are afraid to dive in the water, tumanda, lumaking, hindi natutong lumangoy. Gising pa ho ba kayo? Huwag nating sayangin yung panahon. Stop testing the water. Sabi nga ni GM, magsilabas na kayo. Open na Pilipinas. Mamaya yung mga uuwi ng Olongapo, ng Bulacan, traffic. Bakit? May concert na naman sa Philippine Arena. Kukulabain na naman tayo sa NLEX. Tama? Kaya ang sasabihin natin ngayon ni GM, wala na tong uwian, bukas na. Pwede? Sabi nila, pwede. Di ba? Stop testing the waters. Huwag na tayong magpasubok-subok pa na, sige, tatry ko upline. Okay, sige, tignan natin. What does moving forward mean?
Alam nyo, kaya hindi nagagawa ng isang tao yung programa, yung tema, kasi hindi niya nauunawa. Ang dalawang bagay lang, Pilipinas, LLICians. Nung pumunta kayo rito, dapat handa talaga kayo. Huwag kayong papayag na meron kang gagawin na hindi mangyayari yung gusto mong mangyari. It will end up failure ho kayo. What does moving forward mean? Sabi diyan, pakibasa ng malakas, 1, 2, 3, go! Yan. Alam niyo ho, mabuti na lang ang kilala nating Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Nandiyan ho kayo? Ang Diyos hindi siya nagdodwell sa past. Kasi kung nagdodwell ang Diyos sa past, wala na ng kapatawaran ng tao. Makulit tayo tama? Ako talagang hindi ko masasabing perfecto. Napakarami kong pagkakamali. Ang moving forward, you will focus your efforts on future progress rather than past events. Kung may mga nakapanakit sa atin nung nakaraang taon, we are just working in a circle na darating ang time, magkakabanggaan pa rin tayo ng siko. Andyan ho kayo? Marahil nakaaway mo siya last year, baka maging kaibigan mo siya ngayong taon na to. Andyan ho kayo? Kaya pag ikaw networker na gusto mong mabago ang buhay mo, dapat pala kaibigan ka. Example, this is a classic true example. May isang networker, mainitin ng ulo niya Pag nasa training room, mabait. Ngumingiti. Pag hindi niya kasama yung grupo, pangit ugali, kumain sa restaurant. Sinisermon yung waiter, ba't palamig na yung soup? Palitan mo to! Hindi niya alam, yung waiter pala na yun, attend dun sa magiging seminar nila. Nakita siya ngayon nagsasalita, ang bait-bait. Sabi niya, naku po, ito yung customer ko ng isang araw Napakasalbahin yan Pakitang tao lang pala yung tao na yan. Andyan ho kayo? Alam nyo, ang sarap ng tipong pagkakahit nagpalinis ka ng sapatos, kinakaibigan mo. Kasi darating ang time, wala mang kakayanan yung naglilinis ng sapatos, baka may kakilala yon na pwedeng magbayad ng booster sa'yo. Ang daming Pilipino, pangit ugali. Parang lagi kang may ginawa, kala mo lagi may iniisip sa'yo. Nginitian mo na. Tama? Nakaranas na kayo ng ganon? Yung pag sumakay ka ng jeep, naangiti ka Lalo sa kababaihan, pagka yung labas yung alkansya, akala mo laging binobosohan. Nagsuot-suot ka ng labas ang alkansya, natural ng mga lalaki, marunong kami mag-appreciate. Di ba? Tinatansya nung nakaharap sa'yo kung gaano ba kalalim yung alkansya mo na yan. Kasya ba 10 piso dyan, yung 20 pesos na bago. Tama? Ang gagawin ngayon ng babae naman, aangatin niya yun. Tama, mali. Maikli, labas naman ang pusod niya ngayon. Naku po. Tama? Isipin mo na problema pa sa harapan mo, nagsuot-suot ka niyan, tangatawanan mo. Kaya yung wife ko, pag sabi niya, Daddy, nakatingin sa akin yung lalaki, usok kasi yung tibak na kulay puti pa pantalon Diba? Siyempre, pag kami lumaglag na pa niyo, kitang-kita. Ha! Nagugulat ngayon yung nasa likuran. Sabi nung asawa ko, Daddy, tayo mo, para tinitignan ako, natural, nagsuot ka ng ganyan Kung ayaw mong tignan ng ganyan, huwag kang magsuot ng ganyan. Hello? Binili-bili mo yung tibak na 3.8 na yan kay mahal-mahal nung kay liit-liit na yan Nung isinuot ko, kinain pa ng pit ko Hindi ko nga alam ba't natatagaran ng asawa ko yun Tinesting ko Nilalafang ng, minumukbang ng puwitang ko Sabi ko, napakahirap. Panayang, sabi ng mga kaibigan, ano magagawa mo? Wala. Hindi nila, minukbang na yung tibak Sabi ko, gutumin din pala ang puwet. Nagtataka ako sa mga babaeng na isusuot yun Minumukbang din kaya ng puwitan nila yon. Tapos pag nireklamo, binobosohan daw siya. Andyan ho kayo? So pag sinabing moving forward, we are willing to forget the former things. Yung nangyari ng 2023, pagka maganda, dalin. Pag pangit, itapon. Baka may malaglag na tao dyan mamaya. Ang pangit to, hulog na yan. Walang ganon. Ha?
Pangit ang nangyari noong nakaraang taon, di wag mo nang dalin yun. Andalin mo yung mga magandang nangyari ng 2023. Uulitin ko Isaiah 43:18, forget the former things, do not dwell on the past. Yung pag nakita mo, nako, yan yung naiisip mo pang lagi yun. So yun ho yung ibig sabihin ng moving forward. Ilang slides lang ho ito. Tingin ho kayo dito sa LED television po natin. Babasahin ko ho. Meron ba dito, nung maglipat ang taon from December 31 at nagdig-January 1, you feel like something is holding you back from moving forward in life? Yung parang mukhang hindi ko kayang maka-move on. Masakit eh. Pwedeng magkabati kami, pero yung kalimutan yung ginawa niya. Hindi. Meron bang ganon? Yung bang tipong gusto mong yumaman na talaga eh. Pang-apat na taon na ng LLIC. It is time for you to move forward. Meron ba dito na nung tumangtong na ang January 3, natapos na ang holiday, parang unmotivated and confused ka na may mangyayari pa ba? Parang yung mga sumali sa akin nung nakaraang taon, nag-booster, parang nawala na rin sila. Napangakuan ka lang. Tama? Yung pinangakuan ka ng hahatawin natin to ng sabay. Sumama pa nga sa yung umattend yun ng mga events. Tapos all of a sudden, parang medyo laylo muna ako. Tapos ikaw ngayon, you feel unmotivated and confused na, totoo kaya itong ginagawa ko pa? Andiyan ho kayo? Buti nga ho kayo pag ma-attend kayo ng ganito, wala kayong ticket na binabayaran. Nung kami nagne-network, ayan alam ni VP Santi, bayad lahat ng training namin. Bayad lahat ng mga events kahit kick-off. Ang katwiran ng mga uplines nung araw, i-value mo kasi ang isang bagay pag may presyo. Yan ho kayo. Libre na nga. Wala pa isip mo rito. Nakatingin ka sa akin, ang kanta dyan, malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. At pansing-pansin. Diba? Nakatingin kang ganyan. No? Pero nasa isip mo, naisampay kaya ng anak ko yung nilabang ko. Dumating kaya yung order ko sa Lazada. Umatin ka na rin lang, ibigay mo na yung lahat-lahat mo. 100%. Ako, nasubok ako ng teacher ko dyan eh. Nung grade 1 kasi ko, nasa isip ko text. Nung araw ang text hindi sa cellphone eh, yung text, tsa-tsyub, taglid akin. Yung isa, dalawa, tatlo, apat, tsa. Diba? Sa mga lalaki, diba? Naglaro tayo ng text. Yung si Matar, yun pa yung mga ano, yung kung ano yung palabas sa sinihan, yun yung text eh. Ang pamato ko, laging number 14. Tsa-tsyub, taglid akin. Nakaganyang papaan yan eh, para manalo ka eh. Kailangan nakapusing eh. Tsa-tsyub, taglid akin. Eh nag-aaral, nagtuturo yung teacher namin. Ang nasa isip ko, text. Mamaya babawi ako. Kaya kahit napakasimpleng lesson, hindi ko naintindihan. Ang tawag doon, natutulog sa pansitan. Ang lahat na natutulog sa pansitan, pinupulot sa ayan. Kalabitin mo yung kaliwa kanan mo, harap likod, sabi mo, huwag kang pulutin sa kangkungan. Huwag kang patulog-tulog sa walang bagay na mahirap sa taong nakafocus. Kahit mahirap ang subject, kasi dati yung algebra, dugo-dugo ang utak ko yan. Imbis makinig, nagtitirisan na lang kami ng tagyawat nung kakatabi ko. Kaya bago matapos yung subject, duguan kami. Sabi ng teacher, paano kayong dalawa? Raimundo ko, nasa likuran kami. Katabi ko, Nicolas, NR. Algebra. Naku, kesa paduguin ko utak ko. Paduguin natin, mukha natin. Alam mo yung magandang yung blackheads ang matanggat. Ang sakit nun eh. Ako naman, lalo yung dito, ang baho nun eh. Di ba?
Ba't ba tayo napunta sa baho? Confused tayo. Kinu-confuse nyo ako. Palakpak LLIC! Meron ba dito, yung gustong-gusto mong bagay, yung the thing that you wanted most may seem so out of your reach. Tagal ko nang nagne-network sa LLIC. Ni 300,000 income per month, wala pa ako. Gusto kong kausapin kayo ng puso sa puso. Sino talaga dito yung gustong next month, February, at least matry mo, yung every week, chechekehan ka ng LLIC ng at least 50,000 per week. Pakitaas ang kamay. Palakpakan mo ng malakas. Yung lalagay ka pa doon, Japan. Just always pray at night. Baduy na mga pag-ibig ng di ba, BP? si Director Hernan, naalala mo rin Director Hernan yung mga ganun eh. May Islam note pa nun eh. What is love? Islam book. alam pa rin Reggie. Napakinig pa ako eh. Di ba? Ako noon, gusto kong may nililigawan ako kasi pag ang ginamit mo lang yellow paper, hindi babasahin. Diba? Kunyari, love letter, bigay ni Rico. Kasi ang nagbibigay nun, kaibigan mo eh. Sabihin doon sa crush ko nun, sabi niya, Tekla, bigay ni Rico. Pag yellow pad lang yun, hindi tinabasa eh, tinatapon, pandaewang eh. Ang kailangan, kiro-kiropi, Hello Kitty, yung may amoy na statue, yan. May presyo yun nung araw eh. Malaki halaga ng pera nung araw eh. Yung 250, dinudugas ko pa yun sa bulsa ng kuya ko eh. Pag bumili ko niya, talagang parang ayoko na rin ibigay sa babae. Nangihinayang ako eh. Diba? Pero pag may gustong-gusto ka, kahit mahirap, nagagawa ng paraan. Kaway-kaway, LLIC. Kaway-kaway. Yung mahirap na bagay, pag gustong gusto, dumadali. Bakit? Ito po lagi kong inuulit-ulit sa LLIC. Bakit ba may mga taong nakakatuloy sa alambre? Tatanungin ko ho kayo, mahirap ho bang tumulay yung halos sa, para kasing bagting ni Spider-Man to, hindi ko makakita. Ayan yung taling pinagtatalian ng mga lobo na yan. Isipin mo, sa circus, first time na nakakita ko dyan sa Araneta Coliseum nung araw, nagbabike. Ako nga doon na sa kalsada, hindi ako makapag-bike eh. Yung alam mo manipelay, gaganon-ganon. Tapos siya nagbabike sa kapirasong alambre. Mahirap. Pero bakit may mga taong nakagawa nun? Pag in-interview mo yun, paano mo nagawang nakakatulay? Ang sasabihin sa'yo nun, bata pa lang ako, pangarap ko na yan eh. Talagang pinagbuhusan ko ng panahon yan para practicein. Bakit kaya may mga tao nakakalunok ng apoy? Maraming naglalaro. Pero hindi naman nagiging, kunyari, naglaro ka ng basketball. May mga maggumaling, mayroong hindi. Kasi yung naggumaling na maglaro ng basketball, naging passion nila yon. LLIC, para makuha mo yung pangarap mo, dapat ngayong 2024, isa sa passion mo ang gawin si LLIC no matter what. Parang ayaw nyo ah. Diba? Ito pa po. Meron ba dito with all the doubts and frustrations, parang ang gusto mo na lang, unti-unti ka na lang hindi nagpapakita sa mga events. Di ba? Pag may mga activities, unti-unti, hindi ka na nagpapakita, hindi ka na nag-show, hindi ka na nagre-reply sa GC. Kasi parang it's much easier for you to give up.
Meron ba dito na nakita nyo yung sarili nyo dyan sa mga niligay ko? 4 din ho yan eh. Di ba? Ngayon pag-usapan ho natin, it is our job to swing. No matter how many times, alam nyo ho, yung baseball, kaya ko lang nakilala yung susunod kong ipapakitang sentences. Nanonood ho ako nung yung sa Amerika, merong parang yung binebenta, parang sa Pinoy Pawn Shop kay Boss Toyo. May nauna yung sa FB, sa YouTube before. Earlier years, 2015, nahook ako, nanonood ako yung binebenta yung mga lumang-lumang bagay na parang patapon na, milyon pala halaga. No? So ngayon, merong ibinenta doon na playing cards. Nung ibinebenta, yung bibili, hindi niya kilala si Babe Ruth. So sabi nung magbebenta, card to ha, card, baseball card. Sabi nung lalaking bibili, magkano mo binebenta yung card? Sabi nung nagbebenta, $500,000 US. Mahimatay ngayon yung lalaki. Kasi hindi niya kilala si Babe Ruth. Tumawag ngayon siya ng, parang may humampas din ng Babe Ruth dun sa labas. Parang pakwang hinog eh. Ngayon, may dumating hong expert sa baseball. Sabi niya si Babe Ruth is one of the greatest baseball player nung panahon nila. Na pag nag-swing si Babe Ruth, mas marami pa siyang miss kesa sa tinamaan. And that's what made him very famous. Ibig sabihin, kaya mo palang maging sikat kahit marami kang pagkakamali sa buhay. Hindi pala sukatan na dapat marami kang tamang ginawa. Na pag natutunan mo ngayong hapon na to, na sa lahat ng mali mong ginawa, maitama mo lang ang dalawa. Tatamaan mo si LLIC. Palakpak LLIC. Minsan na, dami kong mali. Parang yung self-pity. Hindi ako magaling. Ako ho nun ang kinaasaran ko. Totoo ito ha, hindi ho ako nagbibiro. Kung ako lang pinanganak na gwapo. Oo. Parang Reggie. Live Reg. Hindi nyo ako matatagpuan. Baka nasa Viva Max ako. Bibi, parang namumuhi sila. Paring Mark, namumuhi. Kasi para bang naiinggit ako sa mga gwapo. Kasi lahat ng gwapo nung high school namin, escort. Ako lagi akong sergeant at arms. Sabi ko, anong basihan? Siyempre yung mga itsurang bugbugero, sergeant at arms yan. Pag gwapo, escort. Si Rico Raimundo, lagi, mula first year hanggang fourth year, sergeant at arms ako eh. Tagapagpatahimik. Nung pang fourth year, nagreklamo na ako. Sabi ko, I beg to disagree. Baka pwede naman mga classmate, 4 na taon tayo magkakasama. Ihalal nyo naman ako sa ibang posisyon. Iniba na awa eh. Ginawa akong PRO. Ako sabi ko, hindi pa rin yan yung pangarap ko eh. Sabi niya, bagay-bagay lang kasi yan. Sabi ko, parang ganun din yung PRO eh. Eh di ba, ito totoo na, pag PRO, yun yung madadaldal eh. Tama? Sabi ko, di man ako madaldal ah. Gunong di madaldal. Sobrang daldal ko eh. Dapat super PRO ko. Andiyan ho kayo? So si Babe Ruth, lagi rin siyang ganun. Sana lagi ko tinatamaan, pero hindi. He misses much of the time. Kaya nga nung madami na siyang miss, doon niya nakalkula, dapat pala ganito gawin ko. Sa dami ng, hindi siya nag-give up. Sabi niya, siya nagsabi niyan, never allow the fear of striking out keep you from playing the game. Kahit siya napakarami niyang strike out, hahampas ng bat, hindi tatamaan. Hindi siya tumigil. Pinagtatawanan, yes. Ano, magbe-baseball ka pa ba? Tira. Miss, magbe-baseball ka pa ba? Tira. Miss. Sabi ni Babe Ruth, 2 tama lang. 3 tama lang. 4 na tama lang.
nag-champion yung team niya. Listen, sa 4 na palong tinamaan ni Babe Ruth. Nasa LLIC kami, nakaabang. Kumita ka na ba? Walay. Tuloy. Tumakbo sa buwan, kumita ka na ba? Walay. Tuloy. Pangatlong buwan, kumita ka na ba? Tonon-tonon nyo Tuloy. Sometimes, the greater things comes yung time na parang duguan ka na. Yung pag-give up ka na. Yung sinasabi mo, Ups Jody, ayoko na. Pagbaba mo dyan, makakasalubong mo yung 4 na tao magpapayaman pala sa'yo. Na-miss mo pa. Kung umatindla lang, sana lang sila ngayon. Ito na yung panahong magpapayaman sa kanila. Sometimes yung pagdating ng 4 na tamang tao, yun yung panahon na parang ayaw mo na. Manood ho kayo ng mga success stories. Yung mga tao na ayaw na, pag-give up na, multi-millionaire lahat ngayon. Look at Michael Jordan. Di ba lagi namang nakalagay sa mga quotes? He misses 10,000 shots. That's why he became the Nike Air Jordan shoes ambassador. Kasi ang nakita ng Nike, hindi kagad yung husay ni Jordan mag-shoot. Alam niyo nakita ng Nike kay Michael Jordan? Yung perseverance na tumuloy kahit nagmi-miss yung tira. Dati, nung magtatapos ang taon, GM, nandyan pa sila. Ngayon, wala na. Okay lang yan. Ang mahalaga, handyan ka pa rin. Palakpak! Di ba? Ganun lang yun. So, kaya naman. Sabi ni David Wede, winning or losing in both success or in both business and life often depends on making a... Ngayong hapon na to sa ating kick-off, lalabas kayo dyan, you will make a decision. Huwag niyong sayangin yung ginawa ng kumpanya ng LLIC, nila VP, nila GM, ng Board of Executives, ng mga uplanes yung imbitahin kayo. Tapos lalabas kayo dyan, kung ano kayo pumasok, ganun din kayo lalabas. Wag. Pumasok ang duguan, lalabas kang gumagapang? Wag. Yes. Kung kanina papasok ka dyan, pinipilit ka pa ni upline, pasok ka na sa labas, dali lang, wala pa naman tao upline. Hindi, pumasok ka na, wala pa tao upline. Gumagawa ka pa ng rason. Diba? Nakita pa sa baba, nasa harapan ng Metrobank. O, ba't nandiyan ka? Sira ang elevator. Ay, pwede magdaanan eh. Tama? Kung pumasok ka rito na parang bagsak ang pag-asa, dapat lumabas ka dyan ng punong-puno ng palakpakan mo sarili mo. Sabi ni David Wede, winning or losing in both business and life often depends on making a decision. The harsh reality is that the only thing, maraming Pilipino, maraming LLICians, ang sinisisi, ibang tao kung ba't di siya nagtatagumpay. Sabi diyan, the harsh reality is that the only thing holding any of us back from moving forward in life is tayo din. Dito nang gagaling kasi yung pagyaman at paghihirap mo. Hindi sa ibang tao. You want to change your life? Start by encircling yourself. Doon magsisimula pagbabago ng buhay mo. Hindi kahit kaninong presidente. Hindi sa mga mayor. Hindi sa congressman. Huwag mong hayaang patakbuhin ng iba ang buhay mo. Pinatatakbo ba yung buhay mo, pinatatakbo ng Marites Club? Hindi ako pupunta dyan. Bakit? Marites ako eh. Bawian mo, Marites mo rin. Pero ang imarites mo, yung pagganda ng buhay. Andyan ho kayo? Now, pakibasa ng sabay-sabay, LLICians,
1, 2, 3, go! May mga old habits tayong dapat iwanan to move forward. Una, tatanungin ko kayo, sa sarili mo, ano ba yung old habits na alam mong hindi naman nagdadala sa sarili mo para magtagumpay ka? Una, ako na sasagot. Lagi kang late sa training. Pakihirap sabihin eh. Marami magagalit eh. Isipin mo, isisisi mo sa traffic kung ba't ka na late. Eh, lagi ng traffic eh. Sino mag-a-adjust? Ano pa yung old habits? Mahilig kang manuro para wag ka lang maituro. O ba't tinagong matagumel? Kaya nga dati, kawawa yung wala sa meeting eh. Siya'y napag-uusapan. Di ba? Kaya ako nun, parang Reg, lagi ako nahandun eh. Pag nandun, sila makapasap. Eh pag wala ka, kasi Rico eh. Tama. Maraming Pilipino, mahilig tayong manuro. Sa ibang bansa nga, pag nagpupunta ho kami noon, pag na-invite po ako sa ibang bansa, ang kaaway ng Pinoy, Pinoy din. Middle East, sa Hong Kong, sa Macau, Singapore, Thailand, Vietnam. Pag may nakausap akong Pilipino, sabi ko, bakit ka mauuwi? Eh, chinuchu ako ng Pinoy eh. Pinoy din. Ang sama ng, hindi naman lahat, pero may Pilipinong, hindi wala ka namang ginawang pangit, yung parang hindi ka man lang mabate. Alam niyo yon? Andyan ho kayo? Sa LLIC, isang tatak lang ang hinihiling ko talaga sa Diyos lagi. Every time I pray. Lang LLIC, ang isang brand, lahat tayo, humble. Pag sinabing humble, hindi mo iniisip na mas magaling ka sa iba. Hindi mo hinahayaang lagi kang nauuna na puro ikaw ang pagbibigyan. Ang tagal mo ng kinoach, ang tagal mo ng minentoran. Hanggang ngayon bang 2024, ikaw parang nang iko-coach? O dapat ikaw na coach? Kaway-kaway. You have to change that old habits. Na pag-a-attend ka ng Zoom, 3 yung ina-attinan mo. Kaya hindi ka makafocus. There are no jack of all trades. You can be a master of none. Sa church namin, merong isang bata na tinetrain sa music, gusto niya kaagad matutunan lahat ng instrumento. Drums, keyboard, guitar, acoustic, saxophone, violin. It ends up, wala siyang natutunan. Sanay siyang kumalabit ng gitara, yes. Nakakatiklada sa piano, yes. Nakakapalo sa drums, yes. Pero yung mastery, wala. Then I began to learn something. Tinutukan ko ho yung bass guitar noon. Eh, nung una kong mahawakan yung bass guitar, ang lalaki ng string eh. Tuwan-tuwa ako sa string. Diba yung baho, yung ganun tunog. Ngayon, in just a matter of 6 months, I learned how to play the bass guitar. Sabi nung band leader namin, Rico, practice ka ng electric guitar. Hindi ko know. Bakit? Hindi ko pa nga master yung bass. Ship na ako ng another instrument. Hindi mo pa nga naaalagaan yung 4 mo. Humahanap ka na naman ng panibago mong 4. Kaya yung 4 na hindi naalagaan, nawala. Kumuha ng 4, hindi naalagaan, nawala. Kumuha ng panibagong 4, hindi naalagaan, nawala. Bandang huli, pati siya, wala. Yung malakas na malakas! Old habits yon. Ito, mabilis na to, 4 na lang to. 4 behaviors that holds you back from moving forward. 4 na bagay. Sabi diyan, forward. Pakisabi, forward. Sa LLIC, bawal ang backward. Number 1, expecting things to come easy. Akala mo madali networking? Yes. Pero may hirap to. Bakit?
Sarili mo nga lang, hirap na hirap kang pasunurin eh. Tama? Magpapasunod ka pa ng iba. Yan ho kayo. Goals don't exist to be. Pag meron kang gustong mangyari, meron kang goal, hindi ito madali. Meron kang mga kinakailangang, ang sabi dyan, no, anything of value requires apat na naman to. Hard work. Sa tingin nyo ba yung ginawa nyo ng 2023, hard work na yon? Nakaka-attend ka pa nga ng birthday party? Nakakapanood ka pa nga ng telebisyon? Ang hard worker, ultimong birthday niya, nakakalimutan niya na. Birthday ko pala ngayon ah. Yes! Dedication. Dedicated ba yung oras mo ngayon? Kick off, parang napilitan ka kagabi pa lang. Naku, bukas na pala yung kick off. Naku po naman. Parang napakabigat mong loob mong pumunta pa rito. Ano kayang pwede kong magawa para masabi lang sa upline kung meron akong dahilan? Kaya nga pag tinanong mo yan, where na you? Dito na mi. Saan ka na? Sabihin ng partner niya, malapit na. Hindi mo alam kung saan lupalop yung malapit na yun. Kung nakahiga pa ba sa higaan yun. Sacrifice. Listen, LLIC. For you to achieve your goal, you need to sacrifice something. Nung nagne-network kami nila VP, wala pa kami tinuturong nagkakotse, nagkabahay at lupa, nagka-resort, wala. Lahat nag-i-start pa lang sa network. Pero may mga kailangan kaming i-give up. Ano yun? Mga kabataan kami nung araw. Masarap kayang mag-gitarahan pag nag-iinuman. Hindi pa uso nun yung Sabado nights. TGIS, thank God it's Saturday. Pero hindi pinagpapasalamatan ng Diyos kasi nag-iinuman. Tapos biglang sasabihin ng upline mo, attend ka training, naku, birthday ni paring Shano ah. Uso pa nun yung Gold Eagle. Beer na beer. Naku, sabi ko, naku, Diyos ko, tokwat babo yung pulutan, favorite training. Papi, tira nyo ko ha. Tapos pag uwi mo, talagang wala ako sa training, hindi ako nakikinig training. Iniisip ko, may pulutan pa kaya mamaya. Nagmamadali ako noon. From Green Hills to Marilao, Bulacan. Pagdating ko ron, pare, dumating na si paring Rico. Pare, tagay na tayo, pare. Sabi ko si Bir, pre, gin na yan, pre. Naku, gin bulag na, inabutang ko. Ang pulutan, usa. Usa pa na lang. Hello, LLIC. If you want to achieve something, you have to sacrifice something. Kinalimutan ko yung edad ko noong nakabataan na sana nai-enjoy ko, patropa-tropa, nakaporma walang pera, may dating walang datong. Pero kailangan kong mag-sacrifice. Uma-attend ako ng training. Doon ko natutunan, sigaw na, power. Umiiyak, grabe. May wine-welcome kami. Kasi iniisip ko, mauubos na. Birthday ni paring, power, grabe. Kailangan kay kembot ka pa, lalaki ka. Doon namin naumpisahan yun. Sabi nung upline ko, ayos lang yan. Ito na ho. After 2 long years of sacrifices, kumita ho ako. At nung ako na may pera, hinahanap ko sila. Sabi ko, mga friendship! Nasaan kayo mga friendship? Bakit? Papainom ako, hindi pwede pare. Bakit? Sila ngayon na nagpapagod katatrabaho. They enjoy 4 years of their life enjoying while I am sacrificing. Nung kumita, sabi nila, sana all. Sana all. Oo. Di ba? Doon ko lang na-realize, kaya unang-unang akyat ko ng stage, sabi nila, mag-motivate ka, hindi walang habi ko. Wala akong nasabi sa kaba.
sabi ng upline ko, sabihin mo lang kung ano nangyari sa'yo. Ganun, napakahirap eh. Yung hirap, sabihin mo hirap. Sinabi ko, hindi madali. Nakikinig yung mga taong ganyan. Sabi ng upline ko, mukhang malis na. Sabi na rin, baguhin mo. Nasa gilid eh. Sabi ko, hindi madali ang networking eh. Napakahirap. Sabi ng upline ko, baguhin mo. Sabi niya, sabihin ko rin, naranasan ko eh. Walang madali eh. Ito yung nagbago, kaya nag-join lahat. Sabi ko, napakahirap. Pero dahil napakahirap, ang natutunan ko lang, kaya pala! Yun lang ang kailangan ng Pilipino. Malaman man nilang mahirap, pero at least, kaya! Kasi Pilipino, tamad talaga tayo eh. Kukunin na lang, paabot nga nung ano. Sandi pa na lang. Eto na lang. Kakamutin na lang yung pigi. Pakikamot nga Makati eh. Parang hindi abot. Ayaw natin sa madali. Kaya nga maraming nakikinig ng training nung araw. Hindi nakatingin sa speaker. Sa orasan. Anong oras kayo matatapos tong kulokoy na to? Traffic pa naman mamaya sa end. Nandiyan mo kayo? Kami yung hinalabipi nun, manok na nanawa sa amin, hindi na tumilaok. Una, taktalao. Hey, power, grabe. Bandang ulit, power. Pati manok power na. Dapat ang LNICians, contagious. Nakakahawa dapat tayo. Pag nakangiti ka, yung katabi mo napapangiti. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo! Pang-apat, sabi ng isa, nako paw, discipline. Ito pinakamahirap yung disiplinahin ng sarili. I-try nyo, practicein nyo ngayong disiplinahin sarili nyo na pag ayaw mo, dapat mong gawin. Sino rito, totohanan lang, ang nag-conduct na o nasubok na yung LCIF? Low Carb Intermittent Fasting. Meron na? Sinubok ko. Yung hindi ka kakain ng rice, ng protein. Kasi sabi ng wife ko, mag-LCIF ka nga, laki ng tiyan mo. Sabi ko, may problema ba tayo sa tiyan? Wala naman. Pero hindi na maisara, BP. Nung nakaraan, naglagay na ako ng extension, may lubid na eh. Maisara lang eh. Parang may problema tayo sa tiyan ah. Sabi ng wife ko, parang nawawala yung dating mong Robin Padilla nung araw. Sabi ko mawawala rin yan. Sabi ko, alam mo, ang stress pa rin, papalaki ng tiyan eh. Sabi niya, mag-LCIF ka. Paano ba yan? Hindi ka kakain ng rice. Kakainin mo lang lahat, araw-araw. Kanon. Kaya ko yan. 3 araw, sinugod ako sa hospital dito eh. Para ako mamamatay. Nung di ako nakakain ng kanin, malatang-malata ako. Sabi ko, mami, hindi ako makatungtong ng hangganan. Bakit? Malatang-malata ako. Palakpak LLIC! Mahirap. Ginawa ko, binawian ko yung wife ko. Ganon na. Muntik na akong mamatay. Sama-sama na. Sabi ko, subukan mong wag uminom ng ang wife ko na kung makapagkap. Nakalive ba tayo? Pag tayo naka-live, ako hindi na-live mamaya. Dead na. Sabi ko sa wife ko, kasi nakakasampung, yung baso sa Bulacan eh, hindi kape, tabo eh. Parang ano yan? Kape, ang laki eh. Subukan mo wag magkape. Hirap na hirap din siya. Parang siyang nauupos sa kandila sa hirap. Pero pag pala dinidisiplina mo sarili mo, natural lang pala yun. Kasi hinahanap ng katawan nyo yung nakaugalian mo. Yung pag nagte-training, patay ang camera. Nakasanayan mo yan eh. Tapos na ba? Sino na ba nag-share? Si BP na ba? Tapos na ba si GM? Saka lang bubuksan ng camera niya. Ginagawa ko eh. Di ba? Pag dinidisiplina mo ang sarili mo, yung pinipilit mo talaga na tumutok. Pag umaten ka dyan, nakakainip naman talaga pag nasa upuan eh.
tatamaan ka pa ng buga ng aircon. Nakaganyan nung una yan eh. Mga 5 minuto. What? Zombie na yan. Wala. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Tingnan mo. Palakpak muna, LLIC. Matatapos na ako. Pangalawa, don't do what is easy. Huwag niyong gagawin yung madali. Kasi lahat ng madali, walang presyo yan. Dapat you are willing to pay anything. Sabi ni Haring David sa Bible. Sabi ni Haring David, I will not offer anything that cost me nothing. Ayaw niyang magbigay ng ibang anang bagay sa Panginoon, sa Diyos, nang walang presyo sa kanyang sarili. Di ba pag meron tayong mahal, binibigyan natin ng value? Andiyan kayo? Balikan natin yung mga few years back na nililigawan mo pa lang yung iyong jowawits ngayon o yung wife mo ngayon. Di ba dahil para may pakita mong mahal mo siya, you are putting value in everything. Na pagtipong may presyo, yun ang masarap ibigay to show your dedication and of course your devotion. Very devoted ka sa kanya. I remember one time, wala akong pambili ng regalo, natuto ko mag-drawing. Kahit na si Pinocchio, dinrawing ko, mairegalo ko lang. Naalala ko yung banana Q na lang, Ma'am Amy. Mag-aaya yung nililigawan ko pa lang nun yung wife ko, mag-aaya ng barbecue. Sabi ko, masama sa katawan yan, magkaka-sugar ka niyan. Mahirap yung nagkakakain ng banana Q. Nako, pangit pala yan. Eh, gano'n na lang pwedeng kainin. Bahay na lang, sabi ko. Kasi wala akong pera eh. Natututo ko magpayo kung ano mali. Wala eh. Uso pa nun yung manonood ng sine dyan sa Recto. Narinig ko lang yan, pero hindi ko naabot yan eh. Yan, yung audio eh. Di ba? Sasabihin, siyempre, yung mga dati nun, mga love team nun siyempre, Romnick Sarmenta and Herlin Bautista. Naikwento sa akin yan nung kukwentuhan kami noong nakaraan siyempre, yung pag kami nililigawan ka, uri naman natin yan. Magkano na nun ng yung sa baba, anong tawag sa orchestra? Parang nanood din kayo Di ba? 25 isa. Siyempre, kailangan bumili ka pa popcorn. Ang binili ko, yung patuka sa manok pala yun, hindi pa na pumuputok yun. Mali, bibi. Ako nagdala, nung pinipirito ko na ayaw pumutok-putok, patuka pala sa manok yun. Talagang solidong na pala talaga yun, pang manok pala yun. Kaya nung inunguya namin, barag-barag na, tanga ko hirap ka akong itong popcorn na to Kasi wala But you know what? Don't do what is easy. Stretch yourself and do what maximizes your potential. As the hardest thing in life are the most. Pag tinatamad ka ng umattend ng training, doon ka umattend. Pag tinatamad ka ng mag-invite, doon ka mag-invite. Pag tinatamad ka ng umattend ng Zoom, doon ka mag-Zoom. Taas ang kamay. Iwagayway. Parang ayaw nyo na. Alam nyo, mahirap pala yan. Hindi ko na mabasahin. Living in the past. Ito yung pinag-usapan natin. You can't go back and change yung kangina, kahit kailan din na natin kayang ibalik. You can change the past, listen, but you can prepare the future. If you dwell on what was, you will never be able to envision what could be. When we make mistakes, sometimes we carry them with us and end up staying chained to them. Pag may nagawa kang mali, 2023, parang yung hindi na. Napahiya na ako kay Upline Ang yabang ko, sabi ko, hataw, pero hindi ako nakahataw. Tigil na, no? Hindi yun ang solusyon. Napahiya ka, patunayan mo yun. Ano sabi? Mistakes prove that we are. Pag nagkakamali ka na, ibig sabihin, nagtatry ka na. May mayabang ako nakausap network. Sabi niya, ako kahit kailan, hindi pa ako na-reject. Bakit?
hindi mo ako nag-invite eh. Eh, kaya pala eh. Magaling. Hindi na-reject eh. Pala hindi nag-i-invite. Mistakes prove that we are trying. Pag nagkakamali ka, huwag kang manghihinupos-pos na nagkamali ako. At least you try. Listen, tingin mo kayo sa harapan. Try and try and try until you. And if you die, talagang die na kagad eh. At least you tried. Ang masakit kasi yung hindi mo man lang tinry. Andiyan mo kayo? Drop the past and keep moving. If you do, you will be better prepared to take advantage of opportunities when they arise. Sumunod, waiting for the perfect moment. Ups, papalakas muna ako, Ups. Medyo dugo ano nakaraan taon eh. Medyo inaalat eh. Hindi tayo nakaka-LL ngayon eh. Hindi tayo nakakaluwag-luwag. Medyo mahirap ang panahon ng 2023. Sir Chody, di ba? Ano? May mga downline, ganyan eh. Hintayin ko munang tamang-tama yung panahon, Ups. Pagdating ng parang ganun tayo. Sige, darating na niya, Ups. Siguro hindi na muna ngayon. Basta sabi mo sa team, power pa rin. Hindi man ako makarating sa Kiko, power pa rin. Pinuntahan mo mga 2 buwan, power pa rin ba? Hindi, flower. Patay ka na dun. If opportunities present themselves, you need to take advantage of them. Kagaya nito, opportunity nandito ka ngayon, you have to take advantage. Kung may dumadaldal sa'yo, sabi mo sa kanya, bakit? I'm taking advantage. Diba? How many of you have put something on hold because it didn't feel like the right time? Kaya ka hindi kumikilos, hindi ka nag-i-invite, hindi pa siguro ito yung right time. Alam mo, ang right time, it's now. Sabi mo sa katabi mo, ngayon. Pakisabi mo ulitin nyo ulit. Yung medyo may damdamin, kalabitin mo ng maganda, sabihin mo, now. Ngayon. When it comes to your goals, ito babasahin ko po. Pakinggan nyo mabuti. When it comes to your goals and dreams, there is no perfect time to achieve them. Huwag ka na mag-intay ng perfect moment. Ang kailangan mo, you try. 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 Ano sabi ng kanta ni Frank Sinatra? Let me try again. Let me try again. Again and again and again. Matatamaan mo yan. Huwag kayong mag-alala. Tira lang ng tira. Tuloy lang ng tuloy. Sabi nga nung upline ko ng araw, kung hindi ka titigil sa takbuhan, darating ka rin sa finish line. Palakpak, LLIC. Pang-apat, panghuli po. Hindi pa pala panghuli, may kasunod pala 3. Stop waiting for the perfect moment and take control of your. Ang sabi dyan, you have to take control. Don't let other control your life. Huwag dahil nachichismis ka, masasaktan ka, no. You have to take full control of your life. Sayang ang BB cream na nilalagay mo sa mukha mo. Lagi namang nakasimangot. Sayang yung serum. Ba't parang di umipik sa yung product? Ganon? Para bang di ako nakasirum? Ang di alata sa'yo lagi ka nakasimangot eh. Hindi effect. Nandiyan ho kayo? Alam nyo, ang isang taong palangiti, ang sarap kausapin tama? Yung tipong kahit namatayan ka na namatayan ka pala, lupait. Di ba? Sabi diyan, the greatest success stories didn't start with the perfect moment. Lahat ng success stories, they started because someone sees an average moment and transform it into an epic outcome. With grit. Yung grit, tibay ng kalooban. Nasasaktan na lumalaban pa. Alam niyo yung grit, bigyan ko lang ng diin, yan ang kauna-unahang qualities ng mga ranger. Yung pag tinatrade sa mga US Navy Ranger, pag wala silang grit, bumibigay, nagkukwit. Lahat ng naging ranger, yan ang katangian, may grit. And an unwavering belief in
Naniniwala ba kayo sa sarili nyo? Kaya nyo? Kaya. Sumunod. Ito na po. Doubting whatever your goal or dream is in life, if you don't believe that you are worthy of achieving it, you won't. It's as simple as that. Sunod. The reason why so many people never end up fulfilling their potential in life is that they lack confidence in themselves. Self-belief is the foundation of success. Naniniwala sila. Andyan ho kayo? Kaibigan, kung saan ka mang chair nandun ngayon, I want to express na sabi diyan, it is true that our belief shapes our actions in life. If you've struggled with confidence in the past, kung kulang ka man sa tiwala sa sarili nakaraan, now is the time to build it. If you want to step into your power, commit to moving forward with confidence. Sabi diyan, if you find it difficult at first, just do it. Move forward. Move forward. Dito, moving forward no matter what. Before I close, ano man ang naranasan mo noong 2023 o pagpasok ng January 1 hanggang ngayong araw na to, hindi man siya madali. Ano dapat gawin? Moving forward no matter what. LLICians, yung dreams and goals mo sa buhay, ikaw ang kukuha niyan. Hindi ibang tao. Yan ho kayo? With that, thank you so much GM Ninya, VP Santi, and the rest of the BOS, the GUB directors, the team EOG, sa lahat ng team. Maraming salamat po. God bless you all! Thank you! Thank you!